Bunsod ng naranasang rotational brownout noong nakaraang linggo, isang resolusyon na inihain sa Kamara para imbestigahan kung may naging pagkukulang ba ang ilang ahensya kaugnay sa pagtitiyak ng sapat na supply ng kuryente. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Naghain ng resolusyon sina House Speaker Faustino Bogie D. III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez para imbestigahan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kaugnay ng malawakang brownout sa Luzon at Visayas. Sa ilalim ng House Resolution number 1024, sisilipin ang sunod-sunod na pag-trip ng 500 kV Tayabas Ilihan Transmission Lines at 500 kV Dasmariñas Ilihan Transmission Lines na nagdulot ng pagkawala ng mahigit 2,400 megawatts sa kuryente at nakaapekto sa milyong-milyong consumers. Ayon kay D, hindi katanggap-tanggap ang ganitong aberya dahil direktang naapektuhan ang kabuhayan at araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Layunin ng imbestigasyon na tukuyin kung ang insidente ay nagdulot ng force majeure o kakulangan sa maintenance at pamumuhunan ng NGCP, gayon din ang posibleng paglabag sa kanilang obligasyon sa ilalim ng batas. Target ng imbestigasyon na makabuo ng solusyon para matiyak ang tuloy-tuloy at maaasahang supply ng kuryente sa publiko. Kaugnay nito, nanawagan din si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ng agarang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o ERIPA. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Abante na pabigat na sa maraming pamilyang Pilipino ang patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente o bill shock. The painful reality is this. Ano po? Electricity, an essential service, has become one of the heaviest burdens of the Filipino household. At kung hindi tayo kikilos, ang bill shock ay mananatiling normal buwan-buwan. Hinimok din niya ang Energy Regulatory Commission o ERC na mas protektahan ang mga consumer laban sa abuse of market power, cartel at hindi makatarungang singil. Kabilang sa kanyang mga panukala ang mas mahigpit na regulasyon sa power generation, pagbabawal ng cross-ownership at pagtanggal ng VAT on VAT at system loss charges na aniya ay tila double taxation. Hindi ho makatarungan, hindi tama na ang nagbabayad po ng tinatawag nating system loss ay ang consumer. Ang kuryenteng nawala sa linya o ninakaw ng iba. Why should the consumer pay for the electricity that they did not use? Worse, we slap a 12% VAT on these losses. This is a tax on system. Tax on system loss. Hindi po ba, hindi tama ito? We must cap or remove these pass-through charges para pilitin ang mga utilities na ayusin ang kanilang serbisyo. Dapat din aniya payagan na ang Pangulo na magdeklara ng emergency power sa rekomendasyon ng DOE kapag mahina ang supply ng kuryente o may pagsipa ng presyo. Iginiit ni Abante na dapat ituring ang kuryente bilang serbisyong publiko at hindi lang negosyo at gawing abot kaya at makatarungan para sa lahat. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.